Okay na po. Okay, magandang gabi po, mga minamahal ko namin mga kapatid sa Panginoon. Ah, Kasama po yung lahat ng mga pastor, mga evangelist, mga ngaral. God bless you po sa inyo lahat sa gabi ito. Nawa po lahat tayo pagpalain ng Lord sa gabi ito. Babasahin ko po itong Joel para maituloy po natin at matapos na natin yung Revelation 1, yung the mystery of the seven stars on the hand of Jesus, in the hand of Jesus. Ito po isang great revelation ng Lord na napakahalaga, napaka-importante po na maunawaan natin itong mystery ito. Sabi ni Jesus, kinumand niya si Apostle John. Talagang ito, direct command ito. Sabi ni Jesus, nang makita niya si Jesus na nasa gitna ng 7 gintong kandeleryo, yung tinatawag na menorah, ito po ay dito po siya kinumand ni Jesus. Sabi ni John, nakita ko siya, nagliliyabang mata, ang kanyang balat parang tansong nagbabaga, kanyang buhok pumuti, nadaramitan siya ng ulap, the presence of God. Si Kristo lang po ang qualified na balutin ng presensya ng Diyos. Siya ang mighty angel na nakita niya sa Revelation 10. At ang sabi rito, sa Revelation, nakita ko siya na meron siyang 7 bituin o stars sa kanyang kanang kamay. Sabi ni John, no? Sabi niya, sa Revelation 1, sabi niya, and when I saw him, I fell at his feet as dead. Bumagsak si John na patay. Dahil nakita niya, nagmanifest ang pagka-Diyos ng Panginoong Jesucristo. Una, nakita niya as the Son of Man. Nasa gitna ng 7 golden candlesticks. Ibig sabihin ng Lord, sa 7 panahong iglesyang darating, bawat iglesia, panahong iglesia, mayroong isang angel messenger na isusugo ang Lord. Bawat age, meron lang pong isang Moses, isang Joshua, isang Elijah, isang Elisha. Hindi siya tatawag ng sa isang panahon ng dalawang Moses, no? Kaya dito mga kapatid, sinabi ng Panginoon Jesus kay John, ito po, nang makita niya, nilehas niya si John at nabuhay na muli. Ang sabi rito, mabasahin ko po sa Revelation 1. And when I saw him, I fell at his feet as dead. Bumagsak si John ng patay, no? Kasi nagmanifest yung pagka-Diyos ni Jesus. Dati, tao lang, Son of Man. Biglang nagliyab yung mata, yung mukha niya lumiwanag na parang araw, sa katanghaliang tapat, yung buhok pumuti, yung balat nagbabagang tanso. Kaya nang lumapit si Jesus sa kanya, sa anyong Diyos, no? Mga kapatid, bumagsak siyang patay. Hindi nakayanan ng spirito ni John. Natakot siya siguro. Sobrang kapangyarihan, sobrang kabanalan ng Panginoong Jesucristo. Bumagsak siyang patay. Ngunit tinayusan ni Jesus at binuhay, sabi niya, fear not, sabi ng Panginoon. Verse 17. And when I saw him, I fell at his feet as dead. And he laid his right hand upon me, saying unto me, fear not. Sabi niya, huwag kang matakot. I am the first and the last. Ganda ito sinabi ni Jesus, ako ang una at ako rin ang huli. Sabi niya, no? I am he that liveth. Ako yung siyang nabuhay sa lupa and was dead at namatay, ipinako sa krus. At ang sabi niya, and behold, I am alive forevermore. Praise the Lord. And have the keys of hell and of death. At ako na humahawak ng mga susi ng impyerno at ng kamatayan. Thank you, Jesus. Ang lino po, ang sinabi ng Panginoong Jesucristo. Ngayon, sabi nito, nag-command ang Panginoong Jesucristo. Kaya nga, hindi pwedeng pagwalang bahala ito, mga kapatid.
Hindi pwedeng ipagwalang bahala itong Revelation 1. Dahil direct command ito ni Jesus Christ kay Apostle John. Sabi ng Lord, nagsalita si Jesus, command ito. Sabi niya kay John, write, isulat mo, hindi na mo, write the things which thou hast seen. Isulat mo ang mga bagay na nakita mo, na pinakita ko. Ano yung pinakita ng Lord? 7 golden candlesticks. Nasa gitna si Jesus. Ibig sabihin ng nasa gitna, si Jesus ang magiging sentro ng kanilang faith. Si Jesus Christ ang magiging, siyempre, Savior nila, Lord nila, di ba? Redeemer. Kaya nasa gitna ng 7 iglesia. Ibig sabihin si Jesus Christ ang sentro, ang Lord. Ngayon mga kapatid, sabi rito, isulat mo sa aklat lahat ng nakita mo, the things which thou hast seen, the things which are, and the things which shall be hereafter. Sabi niya, which shall be hereafter. Ang mga bagay na ito ay magaganap sa hinaharap. Sa hinaharap pa. Kaya nga itong 7 churches dito, yung 7 church ages to come, itong panahong iglesia, hindi ito ang existing na 7 churches sa Asia Minor. Iba po yun. Yun yung mga type and shadows ng mga totoong darating na iglesia, panahong iglesia. Na ang panahon ng 7 iglesia ay kaparehong-kapareho, katulad na katulad ng kondisyon ng 7 churches sa Asia Minor. Ang mga iglesyang yun na 7 ay mga hentil na iglesia. Kaya nga mga kapatid, makikita natin doon, ang 7 church ages, magaganap ito sa panahon ng Gentile dispensation o panahon ng Gentile age. Kapag tatawagin na ng Lord lahat ng hentil na mga chosen, na maliligtas, yun ang panahon ng mga hentil, dito magaganap dito magtatrabaho ang 7 anghel o 7 mga ngaral, 7 bituin sa kamay ni Jesus, 7 evangelist. Kaya nalaman na natin na ang angel sa Bible ay 2 klase po. Angel means the messenger of God, ang mensahero ng Diyos. Kaya nga ang 7 ito, mga evangelist ito, mga ngaral ito, na mga ngaral sa 7 panahong iglesia. Ano ang kanilang misyon? Ano ang kanilang magiging misyon sa panahong yon? Bawat panahon, magbabalik ang Lord ng allotted truth na katotohanan para maibalik ang nawalang true gospel. Kasi nawala po ang tunay na gospel. Yung gospel ng mga apostoles, Ephesians 2:20, kayo na pundasyon sa aral at doktrina ng mga apostoles, nawala ang apostolic doctrine. Ito po ay tinakpan o tinabunan ng Roman Empire. Nang magkaroon ng Dark Ages, naghari ang Roman Empire, si Constantine, year, 312 AD, mga kapatid, nagsimula na magkaroon ng Dark Ages. Kasi si Constantine, kinlay niya na na-convert na siya bilang Christian, pero ang totoo, pinaghalo lang niya ang Kristyanismo at ang paganismo o paganism. At hinaluan niya ng Diyos-Diyosan ang Kristyanismo, kaya na-imbento niya ang pinakamalaking church o pinakamalaking grupo ng mananampalataya, itong Roman Church. At sinabi niya sa mga Kristiyano na nagtatago sa mga bundok, sa mga kuweba, nagtatago sa kanilang paglilingkod, dahil hinuhuli sila ni Constantine, pinakakain sila ng buhay sa mga leon, sa Coliseum, ginawang panoorin ng Roman Empire. Nilalagari ang leeg, sinusunog ng buhay, yan ang ginagawa sa mga Kristiyano nung araw. Sabi niya, magsilabas na kayo. Hindi ko na kayo uusigin. Hindi ko na kayo ipakakain sa mga leon, sapagkat ako'y Kristiyano na rin. Na-vision ko ang krus ni Kristo. At ang sabi niya, by this sign, you shall conquer. Magmananakop ka.
Kaya doon po pinanganak ang pinakamalaking reliyon. Kaya yung mga Kristiyano na nagdadala ng true gospel, nasa takot, nagsilabas sila. Ang mali, nakisama na sila sa relihiyon ni Constantine. Kaya doon nawala ang true gospel, nawala na ang mga apostol, nawala ang mga followers sila, kaya nagkaroon ng Dark Ages. At doon na nabayon ang Black Horse. Sa Revelation chapter 6, doon nagsimulang mga bayo ang Dark Horse. Yung Black Horse. Ano sabi ng tinig sa Black Horse? Isang takal ng arena ang katumbas ay pera. 3 takal ng cebada ang katumbas ay 3 measures of barley for a penny. Ibig sabihin, ipagbibili nila ang kanilang serbisyo. Ang ebanghelyo gagamitin pang komersyal para kumita ng pera. Iyan po ang tawag, ni-reveal ng Lord yan sa Black Horse. Eh, hindi ba nangyari yon? Nang lumitaw ang pinakamalaking relihiyong nakagista natin, di ba lahat ng kilos nila may bayad? Bumili kayo ng panalangin, bibilin mo. Panalangin yung namatay nyo, may bayad. Pinanganak ka, bibinyagan, may bayad. Kinumpilan, may bayad. Kinasal, may bayad. Patay na, babayaran pa. Para lang bendisyon, babayaran pa. Kinalakal nila ang gospel. At ito, ang nireveal ng Lord dito, pinratisay niya. Isang takal na harina, a measure of wheat for a penny. Kasi wheat ay symbolizes, ito po, sinisimbolo ng wheat, ang word of God. Talagang yan po ay ipababayad nila ang salita ng Diyos. Humingi ka ng misa, may bayad. Mga kapatid, lahat ng serbisyo may bayad. Eh sabi ng Lord sa Matthew chapter 10, verse 8, freely you have received, freely give. Sabi ni Jesus, tinanggap yung libre ang kaligtasan, ipamigay niyong libre. Sabi niya. Kaya nagkaroon ng Dark Ages, natakpan ng true gospel, nawala ang apostolic doctrine. Anong nangyari sa mundo? Kadiliman. At tinawag na Dark Ages. At itong panahong ito, alam nyo yan, napakahabang panahon yan, mga kapatid, no? Simo 312 AD, 2025 na ngayon, napakahabang panahon. Kaya mga kapatid, ito ang dahilan kung bakit ang Panginoong Hesus, meron siyang laging plan of restoration. Tandaan niyo po ang salitang restoration, plano ng Lord yan, doctrine ng Lord yan, Old Testament pa. Laging may restoration. Kahit ang Israel, nang magkasala ang Israel, at pumiling siya, no? Pumunta siya sa mga lovers niya, yung iba-ibang Diyos-Diyosan niya, sila Baal, sila iba-ibang Diyos-Diyosan, panahon yan. Di ba ang Diyos na galit? Sa galit ng Lord, pinasakop sila kay Nebuchadnezzar ng Babylonia. Kaya doon winasak ang first temple na tinayo ni Solomon. At nang ito po'y wasakin ng Babylonia, pinabihag sila ng Panginoon sa Babylon, no? Itong Israel, at inalipin sila ng napakabag taon. Kaya nga, nag-prophesy ang Lord, sabi niya sa panahon ni Jeremiah, magpasakop lang kayo. Sundin niyo si Nebuchadnezzar. Pinadala ko yan para kayo kastiguhin. Tandaan niyo po, lahat ng judgment nagbumula sa Diyos. Doon nagsisi ang Israel dahil tumalikod sila sa Diyos at kumiling sila sa mga Diyos-Diyosan. Sila Baal, no? Eh ang Panginoon selosong Diyos, pinasakop sila ng 70 years, no? Pero sabi ng Lord, basta't pasakop lang kayo, magpakabait lang kayo kay Nebuchadnezzar, mabubuhay kayo. Ibabalik ko rin kayo sa inyong bansa, sa inyong bayan, sa inyong bansa. I will restore you, sabi ng Lord. After the 70 years of captivity, sabi ng Lord, ibabalik ko kayo sa inyong bansa. I-restore ko kayo, sabi niya. Ipakikita ko ang mabubuti kong plano sa inyo. Di ba? Ang ganda ng plano, restoration. Kaya nga ang Panginoon, Old Testament, meron na siyang plan of restoration. Lalong-lalo na sa panahon natin, New Testament. Dahil nawala ang true gospel sa panahon ng Roman Empire, hindi pwedeng hindi restore ng Lord ang Ebanghelyo. At dito papasok ang kanyang mga lingkod, yung 7 anghel, 7 stars sa kamay ni Jesus.
ito ang magiging mission nila. Ibalik ang nawalang apostolic doctrine o true and balanced gospel. Pure gospel. Perfect gospel. Walang man-made doctrine. Walang dogmas, walang hindi biblical na aral. Walang ilabadura. Yun ang ibabalik ng Lord kasi nahaluan na po ang pananampalataya, pati lahat ng miyembro ng Church 3 ang church, mga kapatid, kinain na rin ang mga locust. Naalala nyo yung 4 na uod sa Joel chapter 1? Sabi ng Lord, ang natira sa kinain ng locust, kinain ng cankerworm. Ang natira sa kinain ng palmer worm. 4 na uod, pinagtulong-tulungan nila ang church na kainin. Kaya nawala talaga, nagkaroon ng dark ages, nawala ang liwanag. Pero salamat sa Lord nang ipadala ng Lord ang unang angel messenger. Angel messenger. Ang angel, ibig sabihin, messenger of God. Sino siya? Si Martin Luther. Dito walang question ito, mga kapatid, napakalinaw nito. Dahil talagang si Martin Luther nagrebelde talaga sa Rome at nagprotesta. Habang lumuluhod siyang paluhod sa imahe ni Virgin Mary, nagpipenitensya siya, yun ang akala niya, doon siya magiging kalugod-lugod sa Diyos, magiging righteous. Nangusap ang Lord, Martin, the just shall live by faith. Maliligtas lang ang matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo. Hindi sa pamamagitan ng penitensya. Sabi ng Lord, pinakita ng Lord, walang kabuluhan ng penitensya. Pananampalataya sa ginawa ni Kristo sa krus. Alam niyo ba ang kaligtasan natin, ginawa ni Jesus? Hindi tayo ang gumawa sa kaligtasan natin. Siya ang gumawa sa krus. Kaya nga sinabi niya, it is finished. Natapos ko na. Ang alin? Yung work of salvation. Amen. Kaya hindi pwedeng trabawin ang kaligtasan. Hindi pwede yun. Wala tayong magagawa. Sabi ng Galatia, walang sino mang mapapawalang sala sa pamamagitan ng good works o gawa. Kaya, yun nga po, para maunawaan po ng mga kapatid natin na nananangan sa gawa, hindi manulugod ang Diyos kung doon tayo mananangan lang sa paggawa ng mabuti. Kaya tayo gumagawa ng mabuti dahil tayo ligtas na. Hindi tayo gumagawa ng mabuti para maligtas. Sabi ni Jesus, let your light so shine before men, yung good works, so that your heavenly Father will be glorified. Kaya nga mga kapatid, para raw maluwalhati natin ang Ama, kaya gumagawa tayo ng mabuti. Hindi tayo gumagawa ng mabuti para maligtas. Dahil gumagawa tayo ng mabuti dahil tayo ligtas na. Bilang pasasalamat sa Lord para mag-glorify siya. Yun ang ibig sabihin ng paggawa ng mabuti ng Kristiyano, makikita sa iyong ugali ni Kristo. No? Kaya itong Dark Ages, sa panahon yon, ginamit ng Lord ang 7 angels. 7 mga ngaral na tao. Una na si Martin Luther. Kaya nang magprotesta siya, pinako niya sa kanyang simbahan yung 95 thesis niya, lahat ng maling aral ng nakagistang reliyon, nilagay niya ron. Yung mga indulgences, pinagbibili niyong panalangin, ang dami niyong Diyos-Diyosan, ang daming man-made doctrine. 95 thesis. Sipin mo, nang ipako niya yan, si John Calvin ay 8 taon ang gulang. Kaya mga kapatid, nakita ko itong ginawa ng Panginoon nito. Meron siyang laging plan of restoration para ibalik ang nawalang true gospel. Kaya si Martin Luther, nang sumigaw siya, the just shall live by faith. Justification by faith. Yun ang kanyang major doctrine. Kaya doon, mga kapatid, nagsilabas ang maraming anak ng Diyos na nadaya ng Roman Empire. Nilabas sila ng Lord. Sumama sila kay Martin Luther. Dahil nanalo si Martin Luther, kinaladkad siya ng Rome, pero hindi siya napatay. Pinaglaban niya ang kanyang doctrine, nanalo siya. At pinaboran siya na pwede na siyang magtayo ng sarili niyang pananampalataya. Kaya hindi na Roman Church lang. Lumitaw ang mga Protestants. Yun ang naging daan para magsilitaw ang maraming Protestante.
tulad ng mga nila Robert, sila Calvin, John Knox, John Wesley, mga reformer yan na nagprotesta rin sa reliyon, nagsilabas sila. Na-inspire silang lahat ng ministry ni Martin Luther. Napakatapang na lingkod ng Diyos si Martin Luther. Sa panahon niya, kahit konti lang ang allotted truth, yung faith, ligtas sila sa panahon yon kasi yun ang age nila. At yun lang ang binuhos ng Lord na grace. Yun ang binuhos ng Lord na allotted truth o revelation sa kanila. Yung revelation ng mystery ng true gospel. Nagsimulang ibalik ng Lord yung gospel ng mga apostoles. Manampalataya kayo sa Panginoong Jesucristo, kayo maliligtas, sabi ni Pablo. Sabi ni Pedro naman, sa silong ng langit, walang pangalang makapagliligtas sa tao, kundi ang pananampalataya kay Jesucristo. Ibinalik ng Lord yun kay Martin Luther. Kaya yun, dumami po ang follower niya, kasi yung mga tao, siguro yung mga Kristiyano, sawa na sa mga ritual na pagsamba, sa mga ritual na paglilingkod, mga kapatid, doon dumami ang mga Lutheran, naging Lutheran Church at Protestants. Yun ang pinagbulan ng Protestante. Pero si Luther, dahil nagbakod na siya, dahil dumami na sila, akala niya perfect na yung gospel niya. Huwag na tayong tatanggap ng ibang aral. Gumawa na siya ng Constitution and bylaws niya. Bukod sa ating doktrina, wala na tayong tatanggaping ibang aral. At doon po siya nagsara ng pinto sa revelation ng Lord. Kaya ang Diyos, alam ng Lord, hindi mararapture ang church. Hindi pa mape-perfect. Dahil ang allotted truth, more or less 10% lang ang naibigay. Allotted truth, yung binukod na katotohanan. Inayag na revelation ng Lord na true gospel. Ang nangyari po, ang Diyos tumawag uli ng pangalawang anghel. Pangalawang star messenger. At ang pangalawang yan na share na natin, parang recap lang po ito, no? Tinawag niya si John Calvin. At si John Calvin, doon niya, nireveal ng Lord sa kanya ang predestination. Na alam natin na hindi tinatanggap ng ibang angel messenger. Mga kapatid, yan ang dahilan kung bakit hindi sila perfect. Hindi pa perfect yung kanilang doctrine. Kasi yung aral ni Martin Luther, yung aral ni John Calvin, hindi tinanggap ni Evan Roberts. At yung aral ni Evan Roberts, wala kay Calvin, wala kay Knox, wala kay Luther. Yung restoration of gifts ng Holy Spirit. Di ba meron ganon? May mga mananampalataya, ayaw nila sa mga naniniwala sa baptism ng Holy Spirit. Yun daw sabi ng iba, sa demonyo yan, sabi nila. Panahon pa ng mga apostol yan. Ngayon wala nang ganyan, wala nang baptism ng Holy Spirit. Yun ang pagkakamali po nila. Hindi po totoo yun. Dahil ang true gospel, kailangan tanggapin mo ang lahat ng allotted truths na binigay ng Lord sa 7 angel messengers. At doon lang masasabing perfect ang church. Perfect ang doctrine. Apostolic talaga. Kaya si John Calvin, nagsara na rin siya ng pinto. Alam natin lahat ng predestination niya ay biblical. Ephesians chapter 1, verse 4, verse 5, at verse 11, naku, 3 verse yan. Sobrang katibayan yan. Na ang predestination ay biblical, nasa Bible. Sabi ng chapter 4 at saka 5, sabi niya, kayo'y predestinated sa buhay na walang hanggan. Kayo'y predestinated ng Diyos. Bago palalangin ang sanlibutan, pinili na kayo para maging mga anak niya. Kaya predestination. Kaya mga kapatid, ang kaligtasan talagang by grace. At ang grace na yun nga po, na ang Diyos bago pa niya lalangin ang mundong ito, meron na siyang binigyan ng grace. Nasa Bible. Kaya nga sabi niya sa Revelation 17, verse 8, sabi niya, yaong mga pangalan na hindi nasulat sa aklat ng buhay, bago pa lalangin ang sanlibutan, sila'y sumamba sa hayop, sa halimaw, o sa beast. Maliwanag po yun na ang pangalan pala ng mga chosen people na ilista na ng Diyos sa Book of Life bago pa niya lalangin ang sanglibutang ito. Nilista niya na ang pangalan mo sa Book of Life.
Mga kapatid, dahil bakit? Dahil chosen ka, dahil hinirang ka from the foundation of the world. Hindi ba naghasik siya ng binhi sa mundo? Sa Lucas, Book of Luke. May isang manghasik na naghasik ng mabuting binhi sa kanyang bukirin. Sino siya? Pinaliwanag ni Jesus. Siya ang anak ng tao, sabi niya. Si Jesus. Ang hinasik niya, good seed. Nang makatulog ang mga bantay, dumating ang kaaway. Sino ang kaaway? Pinaliwanag din ni Jesus, si Satan, the wicked one. Dumating si Satan, nagsabog din siya ng mga masamang binhi. Mga serpent seeds. Mga panirang damo, sabi ng Bible, no? Tares. Tandaan nyo, may sinabog si Satan sa mundo na anak niya, kambing, tares, panirang damo. May sinabog ang Diyos sa mundo na mga good seed. At kayo yun. Yung mga good seed na yan, parang naputula tayong isa. Check lang, yung isang camera. Yung mga good seed na yun, mga kapatid, sinabog ng Lord yan. Bakit tinawag niyang good seed? Dahil meron silang seed of God. 1 John 3:9, sabi ng Bible, nananatili sa inyong mga puso ang seed of God. Lahat ng chosen people na sinabog ng Lord sa mundo, meron po silang mga seed of God. Bago pa pinanganak ang Kristiyano, ang tao na chosen, alam na ng Lord na ito ang anak kong ito ipapanganak ngayon. Ito'y chosen ko. Darating ang araw, gagawin ko siyang evangelist o gagawin ko siyang pastor o siya yung maglilingkod sa akin. Bago ipanganak yan, mga kapatid, ilalagyan na ng Lord yan ng seed of God. Ano yun? Spirit of God. Kaya pag uha niya, pag silang pa niya na baby, pag uha pa lang niya, meron na siyang seed of God. Pero in the form of a seed. Parang seed form pa po yan. Parang binhi. Kailangan gisingin pa yan, i-quicken. Sa kanyang Biblia, laging may sinasabing quicken it eh. Tayo binuhay ng Lord eh. Dumating ang kanyang panahon, narinig niya ang ebanghelyo, nagpinata na siya o nagdalaga na, biglang narinig ang gospel, yung liwanag ng salita ng Diyos, tumama sa seed, sa binhi ng Lord na nasa puso niya, at yung seed na yon, na-quicken, nabuhay, tumubo. Kaya nga sinilang sa kanya, ang baby Jesus. Baby Christian siya, no? Pero meron na siyang faith. Ganyan yung mga chosen. Meron na kayong seed. At kailanman hindi kayo mawawala. Bakit po? Kasi predestinated kayo ayon sa Biblia. Meron bang tinalaga ang Diyos na mawawala? Wala. Kasi ang nagtalaga Diyos. Sabi ng Ephesians 1:4, bago ko palalangin ang mundong ito, sabi niya, itinalaga ko na kayo sa kaligtasan. Ganyan po ang mga chosen people. Yun, hindi lang matanggap po ng iba. Pero, mga kapatid, ito po ang hahatol sa tao, ang mga salita ng Diyos. Kaya yung mga hindi naniniwala, pag-aralang mabuti ang Ephesians chapter 1, verse 4, verse 5, tsaka verse 11. At ipanalangin sa Lord, na ang Lord magbigay ng kaunawaan, no? Ng wisdom, para maunawaan natin, buksan ng Lord yung pangunawa natin, malaman po natin ito. Kaya nga, sabi ng Lord kay Sakeo, nung si Sakeo po ay tumanggap na sa Lord, sabi niya, Lord, lahat ng dinaya ko, ibabalik ko sa kanila ng fourfold, lahat ng ninakaw ko sa kanila. Sabi ng Lord, ang taong ito ay isa ring binhi ni Abraham, sabi niya. Ibig sabihin, may binhi talaga ang Lord, na tinatawag ang Lord. Meron talagang tinatawag na predestination. Isang halimbawa, si Esau at si Jacob. Sabi ni Apostol Pablo sa Hebro, si Esau at Jacob, nang pinanganak sila, panganay si Esau Unang lumabas si Esau, pangalawa si Jacob. Magkasunod lang sila. Nang lumabas si Jacob, nakahawak ang kanyang kamay sa sakong o paa ni Esau. Kaya, naunawaan nila yan. Nang ibig sabihin, si Jacob ay maghahari sa kanyang mga kapatid, sa angkan ni Esau. Kaya nga, prophecy yun, predestination yun. Alam na po ng Diyos ang magaganap, naka-prophecy na, predestination yun.
Sabi nga ni sa Apostol Pablo sa Hebro, hindi pa sila naggumawa ng kasalanan. Hindi pa sila nagkasala, kapapanganak pa lang, baby pa lang. At hindi pa rin sila gumawa ng mabuti. Pero, bakit sinabi ng Diyos, Jacob have I loved, sabi ng Diyos. At si Esau, kinapuotan ko, sabi ng Panginoon. Kapapanganak pa lang, wala pang ginawang kasalanan si Esau. Pero, yun po ang tinatawag na predestination. Meron na silang katalagahan. Meron na silang katalagahan na yun ang plano ng Lord. Sabi ng iba, hindi makatarungan ng Diyos. Sabi ng iba, mali. Makatarungan ng Lord. Anong sabi ng Lord? Pinaliwanag din ni Pablo sa Hebro. Sinabi ng Diyos, kayo ang clay, ako ang magpapalayok. Wala ba akong karapatan na gawin ko ang isang palayok, gawin kong malaki ang tenga, yung isa maliit? Pwede bang magreklamo ang isang palayok, sasabihin sa gumawa sa kanya, bakit naman ginawan mo ako ng malaking tenga? Samantalang yung iba ang gaganda. Pwede mo bang ireklamo sa Diyos yun? Hindi po. Dahil lahat tayo mga creation na lang. Kaya tinawag na biyaya. May biniyayaan na maging tupa. May biniyayaan na maging kambing. Yun po ang choice ng Lord. Power niya yon, wala tayong magagawa ron. Hindi mo pwedeng questionin ng Lord dahil pag-aari niya yan. Hindi ka pwedeng magreklamo. Sabi nga ng Lord, pwede ba kayong magreklamo? Pwede bang sabihin ng clay, bakit mo ako ginawang ganito? Bakit sila pinagpala mo, ako hindi? Wala tayong magagawa dahil siya ang may-ari ng lahat ng bagay. Kaya pag kayo pinagpala, purihin natin ang Lord. Sambahin natin siya, paglingkuran natin siya. Yun lang magagawa po natin. Dahil binigyan tayo ng biyaya. Nakilala natin siya, naunawaan natin lahat ng ito. Kaya mga kapatid, yan ang gusto ng Lord. At huwag tayong magmamataas. At lalong huwag magmamarunong. Kasi lahat tayo nag-aaral pa po. Amen. Yun ang katotohanan. Habang tayo nasa lupang ito, patuloy na nagre-reveal ang Diyos sa atin. Tandaan niyo po, pag ang isang tao nagmataas, doon na siya babagsak. Hindi na siya bibigyan ng Lord ng revelation. Kasi nagmarunong ka na eh. Nagmarunong na tayo. Ayaw ng Lord yan. Ayun, mga kapatid, yun ang ibig sabihin ng predestination. May katalaga na si Jacob na maging Israel. May katalaga na si Esau na maging mga Muslim ngayon. Kaya nga mga kapatid, yun ang tinatawag na predestination. Nasa Ephesians chapter 1 yan. Kaya hindi pwedeng ipagwalang bahala yung allotted truth na binigay ng Diyos kay John Calvin. Kaya nga, nasa si Luther, 15th century, John Calvin, 15th century hanggang 16th century. Kaya sunod-sunod sila eh. Hanggang sa nagbako na si Calvin dahil dumami na sila, kaya ang Panginoon alam niya na hindi sila mape-perfect dahil nagbakod na sila. Ayaw na nilang tumanggap ng ibang revelation. Ganun ang maraming churches ngayon. Akala nila perfect na yung doctrine nila. Pag may nag-share ng bagong revelation, ayaw nilang pakinggan. Mga kapatid, kailangan nating mag-aralan, magturuan kasi kailangan po yan para tayo ma-perfect. Magpunuan, sabi ng Panginoon, no? Magpunuan kayo, hindi magpunaan, no? Magpunuan ng kaalaman. Kaya ang Lord tumawag ng pangatlo. Kasi 7 ito. Pero ang mundong ito, unti-unti nagkakaroon na ng liwanag ng ebanghelyo. Liwanag ng katotohanan. Nagkaroon na ng faith, nagkaroon na ng predestination, at ibang aral ni Calvin, yung absolute sovereignty of God, yung authority of the Bible. Marami siyang doctrine, napakagaganda. Sabihin natin 10% ni-reveal ng Lord sa kanya. Kaya ang church, unti-unti, nagkakaroon na ng liwanag. Ito ang tinatawag na reformation. Mga reformers yan eh. Kaya nangyari mga kapatid, tumawag ang Lord ng pangatlo, si John Knox. Alam natin lahat, no? Ang aral ni John Knox, hindi nalalayo sa aral ni Calvin. Parang suporta ito sa aral ni Calvin. Kaya tumawag ang Lord uli ng pang-apat. Dahil meron na silang
predestination, meron na silang faith, pero hindi pa pinipres ang talagang kompletong kabanalan hanggang sa dumating si John Wesley, tinawag ng Lord ang ika-4 na angel messenger at ang kanyang major doctrine na ni-reveal ng Lord, without peace and holiness, no man shall see the Lord. Holiness. Kaya yun po ang sinigaw ni John Wesley, kaya tinawag silang mga holiness people nung araw. Mga banal na silang extreme sila sa pagsunod sa kabanalan. Sila po ay talagang hinangaan din ng maraming churches nung araw dahil sa kanilang doctrine na yun na holiness. Kaya ang church nagkaroon na ng holiness, nagkaroon ng faith, nagkaroon ng predestination. Unti-unti ang liwanag ng Ebanghelyo sumisinag na sa mundo. Nagkakaroon na ng konting liwanag hanggang sa dumating ang panglima. Dito na po nagkaroon ng tinatawag na revival. Meron na ng holiness, meron ng faith, meron ng predestination, meron ng doctrine, no? Pero kulang pa ang power. Wala pang baptism ng Holy Spirit. Kulang ang power ng church. Kulang ang revival, ang init ng pananampalataya. Kaya dito tinawag ng Lord itong si Evan Roberts at dito po pinanganak ang Pentecostalism. Yun po, overnight sila, nagpipray sila kasama yung mga young people. Nakita nila itong Acts chapter 2, sabi nila, Lord, naniniwala kami sa nangyari sa mga apostol, na silang lahat ay napuspos ng Holy Spirit at sila nagsalita ng ibang wika, nagprophesy, gumawa ng signs and wonders and miracles. Kaya sabi nila, kiniklaim namin, Lord, ang gift na ito. Pangako mo ito na ibibigay mo sa last days. I-baptize mo rin kami sa panahon ngayon. Bigyan mo kami ng revival. Alam niyo mga kapatid, binuhos ng Lord sa kanila ang Holy Ghost. At maraming young people po ang nabaptize ng Holy Ghost. Kaya nung matapos ang baptism, nagsimula silang mag-crusade sa Wales. Doon sila nagsimulang mag-street evangelism. Talagang krusada ng krusada sila dahil nabaptize sila ng power ng Holy Spirit. Nagkaroon sila ng apoy ng pangangaral ng gospel. Ayun po, dumami ang na-convert. Ang daming na-convert ng mga believers sa Wales. Sa loob lang po ng isang linggo, alam niyo ba kung ilan ang na-save? Mahigit 150,000 ang na-convert sa panahon ni Evan Roberts. Ganun grabe ang revival. Parang nung panahon ni Peter, isang pangangaral ni Peter, isang aral lang po, isang araw lang. Ang na-convert, may 3,000 na baptized sa tubig. Tumanggap kay Jesus Christ. Ganun ang revival. Kaya mga kapatid, yun ang kailangan ng church ngayon. Amen. Ngayon mga kapatid, ito pong nangyaring ito, nabalitaan nito nila Evangelist Seymour ng Amerika, ng US, sa New York. Sinulatan nila si Evan Robert. Brother Robert, nabalitaan namin ng great revival sa Wales. Pinupuri nila ang Diyos. Humihingi kami ng prayer sa iyo. Ipag-pray mo kami sa Panginoon na ang Panginoon magpadala rin ng revival sa Amerika. Sabi nila sa imo. Sinulatan nila si Evan Roberts. Alam niyo mga kapatid, sumagot si Robert, sabi ni Evan, kapatid na sabi niya, Seymour, hindi niyo pa hinihingi ang prayer. Pinag-pray ko na kayo ang revival dalhin ng Lord sa Amerika. Parang kinumanda siya ng Panginoon, ng Holy Spirit, ipag-pray mo ang Amerika na magkaroon din ng revival katulad ng Wales. Thank you, Jesus. Eh mga kapatid, nag-crusade sila, dahil nasa panahon na magkukrusada sila, Seymour, nabigla sila mga kapatid. Street evangelism, na-filled sila ng Holy Spirit, ibinuhos din ng Lord ang Holy Ghost sa kanila, at lahat sila na-filled ng Holy Spirit, nangyari din ang nangyari kay Evan Roberts. Kaya doon nagsimula ang Great Revival sa Amerika. Talagang nagkaroon ng gospel explosion. Iba-ibang signs and wonders pinakita ng Panginoon para tawagin ang mga tupa niya. Doon na ipinanganak ang Pentecostalism.
Kaya nagkaroon ng Pentecostal. No, mga kapatid, kaya ngayon, itong Pentecostal, dalawa po yan. Alam nating lahat yan, no? Merong tinatawag na Pentecostal Trinitarian, merong sinatawag na Pentecostal Oneness. Lahat yan ngayon, nag-aaway-aaway yan, nagdedebate yan, hindi magkasundo. Pero hindi nila alam, pare-pareho silang Pentecostal. Pare-pareho silang tumanggap ng Holy Spirit. May mga gift, may speaking in tongues, may prophecy, may vision. Kaya ngayon, dahil sa kanilang mga counting minor doctrinal differences, nagkaroon sila ng, yun nga, division. Lumabas ang mga only Jesus people kay Robert, hindi ako nagkamali, 2010 hanggang 2012, unang lumabas na naging mga oneness, itong mga apostolic oneness. Masyadong extreme ang kanilang pagiging holiness, pagiging holy, pag-practice ng holiness. Puro naka-long sleeve. Pag hindi ka naka-long sleeve, hindi ka banal. Hindi kaya ng mga UPC, lumabas sa kanilang UPC. Yung mga UPC, hindi nila kayang long sleeve, lumabas naman itong mga UPC, kaya nagkaroon ng United Pentecostal Church. Pentecostal din, pero oneness at UPC. Iba naman yung apostolic oneness. Lahat yan. Aliwan nyo, lahat yan, nadaanan kong lahat yan. Trinity, apostolic oneness, UPC oneness, lahat yan, nakasama kong lahat yan nung araw. Sa katunayan, 25 years ako, more or less 25 years po akong pastor sa UPC. Hindi lang ako license ng UPC, pero yung doctrine nila, yun ang dala ko. Kasi, ganun ang mga kumakalat na doctrine ngayon, puro doctrine ng UPC, no? Dati ako sa Trinity, tapos naging oneness, tapos inalis ako ng Lord doon dahil pang-5 church age lang po yan. Ito ang katotohanan, pag-aralan yung mabuti, pang-5 lang sila sa church age. Tinatawag na Sardisian church age. Sardis, mga kapatid. Kaya nga, hindi pa handa talaga sa rapture. Ito ang katotohanan. Bakit? Dahil hindi pa nila alam ang revelation. Hindi pa nila naintindihan ang mga mysteries. Dahil ang mysteries of God, darating lang pagdating ng 7th angel ministry. Revelation 10:7. But in the days of the voice of the 7th angel, when he shall begin to sound, bago siya the mystery of God should be finished. Doon pa lang mape-perfect ang mystery. Doon pa lang ma-unfold lahat, ma-reveal lahat ng misteryo ng Word of God, ng mystery ni Jesus Christ, mahayag sa 7th angel ministry. Walang bawas, walang kulang. Mauunawaan na lahat ng mga Kristiyano ang mystery. Kaya mga kapatid, yun ngayon, nagdedebate ang oneness sa Trinity, hindi nila alam, pare-pareho lang silang pang-5. Hindi pa rin sila handa sa rapture. Dahil ang pinag-uusapan ngayong panahon natin, rapture, malapit ang babalik ang Lord. Nagkasundo na ang bansang Israel na itayo ang third temple. At nangako si Elon Musk, isang multi-billionaire na Amerikano, isa sa pinakamayamang tao sa mundo, si Elon Musk, nangako ng susuporta siya sa pagtatayo ng third temple. Kaya niyang mag-donate kahit $1 billion doon sa third temple. Nangako rin si Trump na tutulong sa pagtatayo ng third temple. Ang daming sumusuporta. Hinihintay nilang maganap ito. Meron lang problema. Kasi ang Mount Moriah, na dating kinatitirikan ng first temple, na winasak ng Babylonia, at ang pangalawang temple, na pinatayo ng Lord kay Zerubbabel, winasak naman ng Roman Empire, ni Titus, noong 70 AD. Kaya ngayon, parehong nasa Mount Moriah, ang kanilang first and second temple. Gusto ng mga Hudyo, nagkakaroon ng debate, na yung third temple itayo sa Mount Moriah din, na kung saan hinandog ni Abraham ang kanyang anak na si Isaac. Inahandog niya sa Diyos as a burnt offering. Ngayon mga kapatid, ang problema, ang Mount Moriah ay nasakop ng mga Muslim. At ito'y tinayuan pa nila ng kanilang sambahan.
Kalang mosque, no? Yung mosque nila, sinayo nila ron at tinawag nila itong Dome of the Rock. Grabe, malaking problema, Dome of the Rock. Yun ang problema ng Israel. At ang balita pa, ang kanilang Ark of Covenant, original na Ark of Covenant ng Diyos, na nandun sa Most Holy Place, itinago ng mga Israel sa ilalim ng lupa. Sa tunnel, sa ilalim ng Dome of the Rock. Ibinaon nila ron, tinago nila sa isang kuweba. Kaya ngayon hindi nila makuha dahil nandun na ang mga Muslim. Yun ang problema ngayon, kaya hanggang ngayon hindi pa nasimulan ang Third Temple. Maraming nagsasabi, sinisimulan na, ang totoo hindi pa po. Kaya mga kapatid, handa na, nandun yung menorah, nakadisplay sa plaza ng Jerusalem, yung menorah, yung 7 golden candlesticks, original, nandun po nakabalot ng salamin. Ginawang attraction sa mga turista. Ako nga, gusto kong makita yun eh. Talagang napakaganda na. Ngayon mga kapatid, yun po ang kaganapan ngayon sa Israel. Kaya, hindi pa talaga, nandyan na. Ibig sabihin na, sa last days na tayo, malapit na po ang pagbabalik ng Lord. Malapit ang rapture. Malapit ang pagbabalik ng Lord para kunin ang church. Pero sabi ng Bible, kukunin niya ang church na perpekto. Walang batik, walang mancha, walang spot. Yun ang kanyang ira-rapture. Ano yung mancha? Ano yung spot? Yung mga man-made doctrine. Yung mga aral na dinagdag sa isang church na hindi naman biblical, hindi apostolic, isinasama nila. Mga kapatid, yun po ang ayaw ng Lord. Kaya nga, mga kapatid, itigil na yung mga debate. Mga kapatid, ang Trinity, Trinitarian at Oneness, pare-pareho lang po yan na pang-5 church age. Meron pa pong pang-6 at pang-7 na mga allotted truths na dapat nating makuha para matawag tayong perfect church. Marami pa po. Dito lang sa Revelation, napakadami. Mga kapatid, maraming pastor hindi nila alam ano ba ang mystery ng 7 seals. Ano bang aklat na hawak ng Ama na ano bang aklat yun? Ano bang aklat na hawak ni Jesus Christ sa Revelation 10? Open book. A little book open. Ano ba ang ibig sabihin ng ang mystery ng ang daming mystery sa Bible na kailangan po nating makita. Kaya mga kapatid, yun ang tinatawag na perfection revelation. Sabi ni Jesus, sabi ng Hebrew, sa salita ng Diyos, huwag kayong mananatili sa mga elementary teachings, mga basic teachings. Sabi niya, living now the principles of the doctrine of Christ. Tingnan nyo, iwanan daw ang mga panimulang aral. Yung mga basic teachings. Tulad ng baptism, salvation, eternal judgment, laying on of hands. Ano pa? And let us go unto perfection, sabi ni Paul. Let us go unto perfection. Yun ang tinatawag na perfection gospel, doctrine. Kailangan natin ngayon perfection doctrine. Kasi tinanggap na natin yung aral ni Roberts. Nang nanampalataya na tayo, tinanggap na natin si Christ. Tinanggap na natin yung unang stage ng grace of God. Yung 3 stages of grace. Ano yun? Justification. Ano pa? Sanctification and baptism of the Holy Ghost. Tinanggap nyo na ang baptism, sanctification, justification, pero itong baptism of the Holy Ghost, yun na lang ang kulang. Yun ang tinatawag na perfection gospel. Dahil ang Word of God, ito po'y Holy Ghost. Ito po'y Holy Spirit. The more revelation you get from the Word, from God, the more Jesus Christ you become. The more powerful you become. The more eternal life comes in. Kaya mga kapatid, kailangan natin ng revelation. Ang revelation ang magtataas sa Kristiyano. Ang revelation ng Diyos ang magpapala po sa atin, mga kapatid, yung revelation ng Lord. Ang revelation ang magpapalakas sa atin. Ang revelation ang magra-rapture sa atin.
tandaan nyo, mahalaga ang revelation. Kaya wag nilang sasabihin, hindi na mahalaga yung Revelation 1 na yan. O, mali po. Dito tayo mape-perfecto. Ito ang tinatawag na mga pang-finishing touches ito. Pang-finishing, kumbaga sa gumagawa ng bahay, ito yung pinifinishing na lang. Lagyan ng cabinet, lagyan ng mga design, pinturahan, mga pang-finishing. Tinatawag na perfection revelation. Sabi ni Paul, iwanan niyo yung mga elementary teaching. At dumako na kayo sa perfection para maghanda sa rapture. Kaya kailangan natin ito. Kaya ang Lord tumawag uli ng panglima si Evan Roberts. Kaya nagkaroon ng baptism of the Holy Spirit, healing, miracle, dumami ang mga anak ng Diyos. Maraming naligtas sa panahon niya. Ngayon mga kapatid, sa panahon ni Evan Roberts, lahat ng tumanggap kay Evan Roberts sa teaching niya, ligtas lahat. Pero sa panahon natin, rapture ang hinihintay, malapit na, dahil ang rapture magaganap sa pang-7 church age, Laodicean church age, sa Bible, at alam nyo ang type, yung panahon ni Enoch. Bakit na rapture si Enoch? Si Enoch ay simbolo ng church, yung type ng church. Kailan na rapture si Enoch? Pang-7 henerasyon mula kay Adan. At si Adan ay nabuhay ng 930 years at siya nanganak ng maraming babae at lalaki at si Adan ay namatay. Tapos bumalik na sa pababa ng pababa hanggang dumating kay Methuselah. At si Methuselah, sabi niya, ay nabuhay ng 967 years at siya nanganak din ng maraming babae at lalaki. At si Methuselah ay namatay din. Namatay lahat. Yung 6. Pang-7 henerasyon, ang patriarka si Enoch. At si Enoch, na head of family, ay nanganak, nabuhay ng more or less 300 years. Hindi umabot ng 700. Hanggang 300 years lang si Enoch. O more or less. Kami niya, nabuhay siya ng 300 years at siya'y nanganak ng maraming babae at lalaki. At siya'y hindi namatay sapagkat siya'y na-rapture ng buhay. Kinuha siya ng Lord ng buhay. Na-rapture ng buhay. Ito po'y type lang ito ng magaganap na 7 church ages. Magaganap ang rapture sa pang-7 church age. At ito ang Laodicean church age itong panahon natin. Kaya nga nandyan na yung mga nuclear bomb eh. Nandyan na yung mga bagong modernong armas nuclear ng Amerika, Russia, China, India, Pakistan. Di ba mga kapatid? Great Britain, France. Ano superpower na yung mga bansa. Kaya nga ang mga arsenal nila ng nuclear bomb, nagpaparami pa. Nagmumultiply pa. Para ipangwasak sa mundong ito. Dahil doon magaganap ang Armageddon. Pagbagsak ng World War III, Armageddon yan. Nuclear war yan. Sasabay po ang apoy ng Diyos. Para ang mundong ito, sunugin niya, sabi ng Biblia, at ihanda para sa 1,000 years na paghahari ni Kristo o millennial reign of Christ. Kaya mga kapatid, malapit na po ang rapture. Bago maganap ang Armageddon, ang gerang nuclear, World War III, magra-rapture muna, kukunin muna ng Lord ang church. Pag-iisahin muna tayo ng Panginoon. Maniwala kayo mga kapatid. Ephesians 1:10, huwag niyong kalilimutan, gawin yung memory verse. Lalo na po ng mga pastors, mga preacher, mga ngaral. May obligasyon tayo sa body of Christ. Gawin yung memory verse ito. Ito ang plano ng Diyos sa kanyang iglesia. Ang mga iglesyang hawak natin, hindi atin yan. Lahat tayo mga katiwala. Ang may-ari niya si Jesus Christ. Iglesia lahat ng Diyos ito. Pinagkatiwalaan lang tayo. Alam niyo bang plano ng Lord sa mga hinahawakan nating mga churches? Ito ang plano niya. Ephesians 1:10. Anong sabi niya? But in the dispensation of the fullness of times, He shall gather together in one body, in one church, all things in Christ, both which are in heaven and both which are on earth. Ang linaw po ng sinabi ng Lord. Lahat daw ng kay Kristo, lahat ng anak niya, pag-iisahin niya sa isang kawan. Upang, ano sabi ng Lord? I-reveal lahat ng katotohanan. Kaya nga kailangan mga kapatid, lahat tayo nagtutulungan, nag-aaralan, nagpupunuan.
Sinabi rin ni Jesus yan sa John chapter 10. Sabi ni Jesus Christ, marami pa akong tupa na wala sa kawang ito. Ano yun? Israel. Nawala sa Israel. Sila rin ay hahanapin ko. Upang sila hahanapin ko upang magkaroon lamang ng isang kawan at isang pastol. At ang pastol na yan ay si Kristo. Siya ang tunay na pastor nating lahat. Kaya mga kapatid, maliwanag po itong revelation ito. Tandaan natin, wala tayong iglesia. Wala tayong pag-aaring church. Lahat tayo mga pinagkatiwalaan ng mga lingkod ng Lord sa kanyang iglesia. Kaya nga ang church hindi sa atin. Kay Kristo ang church. Kaya nga sabi ng Bible, may babala ang Lord sa 1 Corinthians, sa mga nagtatayo. Kaya mga kapatid, ito ang kailangan nating ma-perfect ang aral. Pag-aralan po natin at panalangin dahil malaking tulong ito sa mga tupa para maging perfect po ang doctrine. At sila'y lumakas at maging ready sa pagbabalik ng Panginoon. Okay? Kaya si Evan Robert, panglima lang po. Mga oneness groups, umiwalay kay Robert yan, apostolic, tapos apostolic, UPC lumabas sa kanila, kaya nagkaroon ng division, no? Kaya pinahintulutan ng Lord John. Dahil hindi pa sila ang pangpito. Kaya nga mga kapatid, ang araw nila hindi nagkakaisa. Hindi tinanggap ni Roberts at ng mga oneness itong doctrine ni John Calvin, si Knox, hindi nila tinanggap yan. Kaya nga lahat sila hindi nagkakaisa ng doctrine. Kasi hindi pa iminulat ng Lord yung pangunawa nila. Hanggang sa ang Lord tumawag na po ng pang-anim. Pang-anim na angel messenger, mga kapatid, isang medyo controversial na preacher ito, na nung araw kinakalaban ko. Alam niyo yung mga 6 angel messenger, lahat yan may allotted truths. Pero sasabihin kong tapat, hindi perfect ang kanilang doctrine. Hindi pa sila ready sa tinatawag na rapture o pagbabalik ng Lord. Kaya nga kinakailangan lahat tayo mag-aralan. Kasama ang anim na yan. Dahil ang mga doctrine nila, may mga loopholes pa yan. May mga lebadura pa yan. May mga man-made doctrine pa yan. Na wala sa Bible. Wala sa apostolic doctrine. At hindi inaral ng mga apostol ang kanilang mga doctrine. Meron ding allotted truth na biblical, na apostolic. Pero hindi perfect. Maaaring may 10%, 20%, 30% na truth. Pero ang kailangang ma-rapture, 100% truth. Kailangan perfect church. A perfect church without blemish, without wrinkle, without spot should be brought to heaven, sabi ni Jesus. Kaya ngayon mga kapatid, itong pang-anim, tatapusin lang natin sa susunod na meeting. Doon na lang kasi may 1 oras na po tayo, Sister Feli. Mag-1 oras na siguro. Kahit next meeting na lang po yung last, no? Last yung pang-7. Dito po mga kapatid, kasi itong pang-7, makikita nyo rito, bago ko talakayin itong pang-6, Revelation 10:7, pakinggan nyo. Sabi ni Jesus, and sabi rito ni Apostle John, I saw another mighty angel come down from heaven, clothed with a cloud, and a rainbow was upon his head. And his face was as it were the sun. Si Jesus Christ po ito. Makikita nyo sa Revelation 1. Ang mukha ni Jesus, nagliwanag parang araw. Siya itong mighty angel. Ang linaw nito, nadaramitan siya ng ulap. Ano ba ang ulap? Ang ulap ay simbolo ng presence of God. Na kay Kristo lang. Nakadamit sa kanya, nakataklob sa kanya ang ulap sapagkat siyang Son of God. At ang sabi rito, at ang rainbow ay nasa kanyang uluhan, nasa ulo, nasa taas niya. Ibig sabihin, the majesty of God. Binigay lahat ng Panginoong Diyos sa kanya. Kaya nga, makikita natin dito ang mystery ito. At ang sabi rito, and he had in his hand
a little book open. May hawak ang mighty angel ng maliit na aklat. Amen? And his feet as pillars of fire. Yung mga paa niya nagliliyab, parang tanso. Revelation 1, si Jesus Christ ito. Kaya ngayon, nakilala na natin kung sino ang mighty angel. Si Jesus Christ ay isang angel din of God. Angel of God din. Sabi nito, he cried with a loud voice. Itong mighty angel, sumigaw daw ng malakas na tinig. He cried with a loud voice, as when a lion roared. And when he had cried, seven thunders uttered their voices. Sumigaw si Kristo sa krus. Sino ba sumigaw sino ba yung nag-cried with a loud voice, kundi si Kristo lang? Nasa Mateo, nasa Lucas, sabi, when Jesus had cried with a loud voice, then he gave up the ghost. Then he said, it is finished. Siya lang pong nag-cried with a loud voice sa krus, na parang leon daw na umaatungal. Ibig sabihin, yung kanyang pagsigaw ng it is finished, hindi sigaw ng pagkatalo, kundi sigaw ng para bang sigaw ng tagumpay. Sigaw ng, kumbaga, napagtagumpayan ko na. Parang ganon. Nanalo na ako. Parang talagang victorious shout, no? Nadaig niya na si Satan. Kaya, hindi siya talunan. Kaya itong mighty angel, sumigaw siya ng malakas na tinig na parang leong umaatungal. Yun si Kristo. Kaya lahat ng clue, makikita natin, kay Kristo lahat nakapatungkol. Ngayon, alam na, kilala nyo na ang mighty angel, si Jesus Christ. Amen. Ngayon, tuloy ko po. Nang sumigaw si Kristo sa cross, nang ang mighty angel sumigaw ng malakas na tinig sa cross, then, 7 thunders uttered their voices. Pakinggan nyo mabuti. Sumigaw naman sa pagkatapos ni Jesus sumigaw, doon pa lang sumigaw ang 7 kulog. Doon pa lang sila nangaral. Sino ang kulog? Sino ang 7 kulog? Yung 7 angels. Yung 7 mga ngaral. Sila John Knox, sila Calvin, sila Luther, sila Evan Roberts. Bakit tinawag sila ng Lord na 7 thunders? Dahil yung kanilang mga mensahe ay may allotted truths. May katotohanan yung mga may allotted truth ng Lord. Kaya nga mga kapatid, naging global silang lahat. Kaya tingnan nyo yung mga ministry nila. Hindi ba may impact? Napakalaki ng impact sa Christian community. Si Luther naging global. Si Calvin naging global. Si Knox, ganun din. Si Evan Roberts, ganun din. Si Branham, ganun din. Naging global silang lahat. Kaya ito ang mensahe ng Lord. Ang 7 angels o stars sa kamay ni Jesus ay walang iba kundi ang 7 thunders. Pareho lang ito. Revelation 10, Revelation 1, 7 angels, 7 thunder, iisa yan. Yan ang 7 lingkod ng Diyos. Amen. Kaya malinaw po, napakalinaw nito. Kaya sabi rito, purihin po ang Panginoon. Sinabi ang 7 thunder, pakinggan nyo sa 7, verse 7, But, sabi rito, in the days of the voice of the 7th angel, tingnan nyo, ngunit sa panahon ng pangangaral o tinig ng pang-7 anghel. Itong pang-7 anghel, galing ito sa 7 thunder. Kasi magkasunod lang yan Magkakasunod lang yung verse na ito Ngunit sa panahon ng pang-7 anghel, but in the days of the voice of the 7th angel, when he shall begin to sound, the mystery of God should be finished, as he has declared to his servants, the prophets. Ang linaw po, ngunit sa panahon ng pangangaral ng pang-7 anghel, pang-7 kulog, sabi rito, dito matatapos ang mystery, sabi ng Panginoon. Anong matatapos? Mysteries. Wala nang talinhaga, wala nang mystery na hindi natin maunawaan. I-reveal lahat ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng kanyang lingkod na pang-7 anghel. Amen. Malinaw po yan. 7th angel. Kaya mga kapatid, mahalaga na maunawaan natin ito, no?
Pero pang-anim na lang po tayo. Ang seventh angel, tatalakay natin sa next meeting. Susunod na linggo. At huwag niyo pong kalilitan, napakaganda nito. Dito po tayo sa pang-anim. Kaya nagsara na ng bakod si Evan Roberts. Nag-away-away itong Trinitarian Oneness, nagdedebate, hindi magkasundo, pero hindi nila alam, pang-anim lang po sila, pang-lima pa lang sila sa Church Age. Hindi pa sila ready sa rapture, hindi pa perfect ang kanilang doctrine, hindi pa kumpleto, kulang pa ng liwanag. Kailangan pa nila ng allotted truth ng Diyos sa pang-anim na angel at pang-pito. At makikita natin yung napakalinaw na revelation yan. Kaya tinawag ng Lord ang pang-pito, 1950s. Kasi sila John Wesley, 17th century na. Si Evan Roberts, 1900 na. 19th century na. 1904, parang ganun, no? Kaya mga kapatid, 1900 na, no? Kaya ngayon, mga kapatid, pansinin nyo, 1900, pinanganak, sinilang po ang Pentecostalism. Nagkaroon sila ng mga division, pero sama-sama lang yan sa panglima. Hanggang ngayon, wala pa pong nadagdag sa kanilang major doctrine. Hanggang ngayon, wala na po. Ang doctrine nila noong unang panahon, yun pa rin ang pabalik-balik ngayon, paulit-ulit. Ganun lang po. Nagsara sila ng pinto. Kaya walang nadagdag na revelation. Kumbaga, kaya tinatawag sila ng Panginoong Yesus sa Mateo 25 na mga sleeping virgins. Ang tawag ni Lord sa kanila, sleeping virgins, na kailangang gisingin. Kailangan may gigising. Ngayon, tuloy po natin. Tumawag ang Lord ng pang-anim, no? Pang-anim. At yan po ay ang lingkod ng Diyos na si William Branham. Controversial na dahil maraming tumitira sa kanya. Ako rin, tinitira ko siya nung araw. Dahil sa kanyang controversial na doctrine na katang-isip. Meron siyang sinamang katang-isip na aral na hindi ko rin matanggap. Mga kapatid, pero napakaganda ng allotted truth niya. Tingnan natin yung binigay ng Lord na allotted truth. Alam niyo ba kay William Branham, pinasilip ng Lord ang 7 angels? Pinasilip ng Lord sa kanya ang 7 golden candlesticks? Nakita niya yan. Kaya lang, binigyan niya ng mga angel messenger. Ang unang angel messenger na binigay niya, si Pablo. Si Apostol Pablo ang lingkod ng Diyos. Sabi niya, ang angel messenger na 7, ang unang angel messenger, hindi si Martin Luther. Sa kanya, sabi niya, ang unang angel messenger, si St. Paul. Ito ang correction, no? Pare-refute natin yan. Paano magiging angel messenger ng 7 angels si San Pablo, samantalong sa panahon ni Paul, wala pa pong dark ages? Wala pa po. Ang gospel nung panahon ni St. Paul ay kumpleto. Dahil tinanggap din ni St. Paul ang fullness of the revelation of God. Kaya nga hindi pa talaga dark ages noon. Hindi pa sarado ang gospel, hindi pa tinabunan ng Roman Empire ang gospel. At wala siyang ibabalik na gospel dahil ang gospel, nandun na po ang full gospel sa kanya. Kaya parang hindi tumugma. Tapos ang pangalawang angel messengers, yung dalawa na nilagay niya, mga pare. Sabi ko, ano bang allotted truth ang binalik nila? Ano bang allotted truth ang kanilang contribution para ibalik sa iglesia? Wala po. Puro man-made doctrine ng mga pari, alam natin yan. Kaya doon nagkaroon po ng loophole, doon nagkaroon ng konting question, no? Pero, nasilip niya yung mystery. Ito ang maganda rito. Nakita niya po, kumbaga sa umaakit sa bundok, nakita niya na yung tuktok. Ay, nakita ko, yun ang ating pupuntahan. Yun ang kayamanan. Nakita niya na. Pero hindi niya inabutan. Hindi siya nakarating doon sa tuktok. Pero nasilip niya. Mga kapatid, nung araw, kinakalaban ko yung aral niya. Kasi marami akong kaibigang mga taga-end time na mga pastor, at sila po ay
nakaka-sharing ko, at nagkakaroon kami minsan ng, alam nyo na, parang pagtatalo, diskusyon, no, sa gospel. Hindi ko talaga matanggap yung aral nila, no. Kaya isang araw, nung i-reveal sa akin, ito nga, pero may ni-reveal ang Lord sa kanyang mga allotted truth na magaganda rin. Isang araw, i-share kong muli ito, medyo mahaba lang. Lahat ng mga teaching niyang napakaganda at mga allotted truth na binigay ng Lord, at nung panahon niya, nagkakaisa ang mga evangelist noon. Pag nagkrusada si Branham, alam niyo ba lahat ng mga malalaking evangelist na Trinitarian sa Amerika, Oneness, Trinitarian, mga kapatid, nandun sila sa harap ni William Branham, dumadalo sa crusade niya, at mga kaibigan niya. Wala silang pagtatalo. Nagkakaisa sila, nagmamahalan sila. Kapag may crusade sila, nandun sila. Kaya mga kapatid, yun po ang nakita ko sa kanilang panahon, at ang panahon yun ay Philadelphian Church Age. Pansinin niyo ang Philadelphia Church sa Asia Minor. Hindi ba ang babait? Kaya nga sa lahat ng iglesia, yung 7 churches, ang Philadelphia lang ang pinuri ng Diyos. Pinuri siya sa katapatan, sa kabaitan, sa kabaitan bilang mga lingkod ng Lord. Ganon din sa panahon ni Branham. Nagkakaisa ang mga churches noon, hindi nag-aaway-away. Hindi katulad ngayon. Ngayon, away-away ang mga pastor. Lalo na pagdating sa doctrine, mga kapatid, kanya-kanya. Para bang sa hindi natin kapananampalataya yan. Kaaway yan. Parang ganun Hindi dapat yon. Lahat tayo, mga kapatid, na tumanggap kay Kristo, magkakapatid kay Kristo. Tinanggap niyo si Jesus bilang Lord, tinanggap din namin. Tinanggap siya bilang Savior, tinanggap din namin. Mahal niyo si Jesus, mahal din namin. Lahat tayo magkakapatid. Yun ang ating, kumbaga, parang common denominator, no? Yun ang ating talaga. Mahal natin si Jesus. Mahal natin ang Ebanghelyo. Mahal natin ang katotohanan. Hindi tayo magkaaway. Lahat tayo magkakapatid sa Panginoon. Kailangan lahat tayo ma-rapture. Lahat tayo maging handa sa rapture. Ito lang po ang layunin ko sa gawain ito. Mga kapatid, dahil ito inutos ng Lord sa akin. Isang araw i-reveal ko sa inyo yung prophecy ng Lord sa akin. Hindi lang 3 beses sinabi ng Panginoon sa akin. Itong pag-share natin ng mysteries. Okay, tuloy ko po. Kaya si Branham, yun po, at isang aral ni Branham, yung 5 foolish virgins, nasilip ko, na ito po medyo lumisya ron, pati na dito sa serpent seed doctrine niya. Marami siyang tamang aral, marami siyang allotted truth, pero may mga masasabi kong hindi biblical na aral, tulad ng serpent seed doctrine. Pinaka-controversial ito sa kanila. Si Adan daw, ay si Eva raw, na kasawa ni Adan, na binigay ng Diyos kay Adan, nangalo niya. Kanino? Doon sa ahas. Yung ahas daw at si Eva nagsama, kaya nagkaanak sila ng Cain. Yun ang teaching ni William Branham, no? Kaya yun, doon siya binatikos ng mundo. Lahat ng pastor, lahat ng churches, doon siya tinira. Kasi parang katang-isip, no, yung aral na yon. Isipin mo, magsasama ang ahas at ang tao, magkakaanak ng isang tao, na si Cain. Kaya raw masama si Cain dahil may dugo siya ng ahas. Mali po yon. Mga kapatid, hindi po ganun. Sumasama ang tao, hindi dahil sa dugo, kundi dahil doon sa espiritu ng demonyo na pumapasok sa tao. Kaya nagkakaroon ng masamang ugali ang tao. Ibig sabihin, yun ang biyaya ng Diyos sa kanya. Kaya mga kapatid, ang ahas, pinaliwanag pa nila Hindi pwede. Sabi raw nila, ang ahas doon hindi naman gumagapang. Tama yon. Hindi pa gumagapang ang ahas doon. Pero sabi nila, may 2 paa, parang tao rin. Ang itsura, parang alien lang na parang, pero hugis tao, may kamay, may paa. Kaya nakapangalon niya siya kay Eva. Mali. Babasahin ko sa inyo sa Bible. Hindi ganun ang itsura ng ahas. Gusto niyo makita ang itsura ng ahas? Bago tayo magtapos, ito, pakikita ko sa inyo sa Bible kung ano ang itsura ng ahas nung hindi pa siya gumapang. Sabi rito, sinumpa ng Diyos ang ahas. Sabi niya, dahil nga tinukso niya si Eva, ito ang sinabi ng ahas. Yun daw ang
yung pinagbabawal na prutas ng Diyos, hindi raw prutas yun, hindi raw halaman yun, kundi sexual act. Sexual relationship with a serpent. Nangalo niya sa serpent. Ibig sabihin, kinain niya ang prutas. Nasaan ang prutas doon? Prutas ba ang ahas? Hindi magandang pakinggan, no? Tingnan niyo po rito. Sabi ng Panginoon, and the Lord God said, Genesis chapter 3, no? Mula dito sa verse 11. Dito sa 13. The Lord God said unto the woman, what is this that thou hast done? And the woman said, the serpent beguiled me, and I did it. Kasi tinukso ako ng ahas, kaya ako kumain. And the Lord God said unto the serpent, ito sinabi niya sa ahas, because thou hast done this thing, sabi niya, because thou hast done this, thou art cursed above all cattle. Sabi ng Lord, ikaw ay isinumpa above all cattle. Tignan nyo. Ang klase pala ng ahas doon parang cattle. Above all cattle. Para siyang cattle. Ano ba ang cattle? Di ba malalaking hayop tulad ng kabayo, baka, kalabaw, kamelyo, lahat ng malalaking hayop na yan, tinatawag na cattle. Ano po? Isinama ng Lord, thou art cursed above all cattle. And, meron pa, above every beast of the field. Sabi ng Lord, and above every beast of the field. Anong ibig sabihin ng Lord? Above all every beast. Ano bang ibig sabihin ng beast? Tingnan nyo sa dictionary, Webster Dictionary. Beast means, ano po? A four-footed animal. A four-footed animal. Animal na may apat na paa, tulad ng kabayo, leon. Pag beast, medyo mabagsik nabibilang sa beast, yung mga tulad ng leon, leopard, ano pa, mga tiger, mga beast yan, mababagsik. Pero four-footed. Kaya ang ahas noon ay apat ang paa, hindi dalawa. Kaya mali si Branham doon kung sinasabi niya dalawang paa ng ahas, mali. Dahil siya, nabibilang siya sa cattle at beast. Ito wala pang nangaral nito. Pero ito ang katotohanan nasa Bible. Ngayon nalaman natin kung anong itsura ng ahas noong unang panahon. Nakatayo siya sa apat na paa. Nang sumpain siya ng Diyos, sabi niya, mula ngayon, sabi ng Lord, gagapang ka sa pamamagitan ng iyong tiyan. Doon nawala ang kanyang mga paa. Tinanggal ng Diyos ang mga paa ng ahas at gumapang siya sa pamamagitan ng kanyang tiyan. Kakain ka ng alikabok sa iyong buong buhay, sabi ng Lord. Di ba nagkatotoo? Ang ahas gumagapang ngayon. Ang linaw po, nawala yung paa niya, nawala yung apat na paa. Pero dati, bilang siya sa cattle. Nabibilang siya sa mga cattle at beast. Ibig sabihin, four-footed animal ang ahas. Paano mag-aasawang apat na paa sa isang tao? Hindi ba katang-isip yun, mga kapatid? At ang, hindi pwede, dahil ang chromosomes o yung gene ng tao o cells ng tao at ang hayop, hindi magkapareho. Alam niyo ba ang ahas cold-blooded? Ang tao hot-blooded? Pwede bang magsama yung ganon? Mga kapatid, hindi ganon ang hindi ganon ang kasaysayan. Kaya mga kapatid, si Cain ay anak po ni Adan. Bakit siya masama? Yun ang tinalaga ng Lord. Tulad ni Esau at ni Jacob. Magkambal yan. Pero bakit yung isa masama? Yung isa mabuti? Ibig sabihin, ahas ba si Isaac at Rebecca? Hindi po. Dahil mga chosen ng Lord yan. Mga lingkod ng Diyos yan na pinagpala. Hindi ganon. Kundi katalagahan ang maging masama kay Esau. Katalagahan naman kay Jacob ang maging mabuti. Kaya itong ahas na ito, mababasa nyo rin kung malalaman kung sinong tatay ni Cain. Hindi po ang ahas. Anong prueba? Genesis 4:2. Anong sabi ng Genesis 4:2? Pag may nakaharap kayong Branhamite, ito ang paliwanag nyo sa kanila. Ito ang kanilang mga doctrine na hindi biblical.
Kaya nga hindi sila handa sa rapture. Hindi pa sila handa sa rapture. Chapter 4 ng Genesis. And Adam knew Eve his wife. At sinipingan ni Adan ang kanyang asawang si Eva, at siya nagdalang tao, at pinanganak nila si Cain, and said, I have gotten a man from the Lord. Sabi ni Eva. Ano sabi? Nagsama raw si Adan at Eva, at nagdalang tao si Eva. Ang linaw. Si Adan ang tatay ni Cain, at nanganak sila ng isang lalaki na si Cain. At sinabi ni Eva, ako'y nakasumpong ng anak mula sa Panginoon. Tignan nyo. Ang linaw po, si Adan ang tatay ni Cain. Nagkataon lang na tinalaga ng Lord na maging masama si Cain. Yun ang tinawag na predestination. Amen. Kaya mga kapatid, alam nyo na ngayon ang itsura ng ahas. Kaya yun ang isang loophole ni William Branham. Kaya hindi perfect ang kanilang doctrine. Yung mga tinatawag na mga end time o Branhamites, no? Marami akong kaibigan sa kanila. Mababait sila. They're all good people, no? Pero sa ano lang po, hindi ko talaga matanggap yung serpency doctrine, tsaka yung foolish virgins. Meron silang doctrine na hindi biblical. Pero marami silang allotted truth galing sa Lord. Yung allotted truth ni William Branham, nakita ko talagang marami rin. Kaya kung merong 10% itong mga 5, baka si Branham merong 20%. Pero mga kapatid, the best, yung pang-7 revelation ng Lord sa 7th angel ministry. Makikita nyo po yan, ipakikita lang doon sa susunod nating meeting sa linggo. Yan ang ating ipaglilingkod po, mga kapatid. Nawa po, kahit pa paano may napulot tayong revelation dito. Napakaganda po nito. Pag-pray nyo po yan, at malaking tulong po sa ministry. Malaking tulong po yan. Amen. Kasi yung mga aral na ito, wala sa Bible school, yung mga aral na ito. Pero galing sa Holy Spirit, galing po sa Lord. Nang utusan niya ako na mag-fasting ng 19 days, nireveal niya sa akin ito. Mga vision na pinakikita niya. Sabi ng Lord sa akin, pag-aralan mo ang 7 angels at 7 churches. Nakita ko malalaking letra sa harap ko. Pinakita ng Lord, mga bold letters. 7 churches, 7 angels, 7 stars. At nakita ko totoo pala itong mga revelation ito, mga kapatid. Magandang gabi po, tayong lahat po manalangin. Lord Jesus, salamat po muli sa isang oras may na binigay mo po sa amin na ma-share po ang mga salita mo sa mga anak mong minamahal na nakikinig. Pagpalain mo po silang lahat at dalahin ko, Lord, ng mga salita mo, itatakbo sa kanilang mga puso at kaluluwa at espiritu, isipan, upang ito po ay hindi na mawala sa kanila at maging pagpapala ito sa kanilang mga ministry at sa kanilang paglilingkod sa iyo. Dinadalaan ko, Lord, na ipaunawa mo ito, Lord, sa pamamagitan ng wisdom ng Holy Spirit. Lord, bigyan mo sila at bigyan sila ng kaunawaan upang, Lord, lahat kami maging handa sa nalalapit mong pagbabalik. Dalahin ko patuloy mong buklurin ang iyong iglesia, Lord. Lord God, sa iyong mga salita upang, Lord, lahat po maging handa sa rapture. Ama, nagpapasalamat ako sa mga anak mo na patuloy mo pong patuloy na nakikinig sa iyong mga salita, Lord. Pagpalain mo silang lahat ang taga Nueva Ecija, iba't ibang lugar ng Tarlac, Pampanga, pati na lahat ng kapatid namin nasa iba't ibang bansa ngayon, Lord, sumusubaybay, pagpalain mo rin po silang lahat at sila rin po, dinadalain ko na, Lord, ingatan mo silang lahat at patuloy mong palaguin ang kanilang kaalaman tungkol sa iyo at sa iyong mga salita. Salamat, Lord, at pagpalain mo rin Sister Feli, patuloy kong dinadalangin ang pamilya niya na pagpalain mo rin po at ingatan silang lahat. Ganon din Sister Vicky, pagpalain mo rin ang kapatid na ito, Lord God, ang kanyang pamumuhay, pagpalain mo, iangat mo po ang kanyang pamumuhay din doon at ingatan mo siya. Ganun din ang kanyang anak, pagpalain mo, Lord. Ganun din lahat ng mga lingkod mo, si Brother Val, patuloy mong ibuhos sa kanya rin, Lord, ang iyong mayamang biyaya at pagpapala, ganun din sa lahat ng iyong mga lingkod. Patuloy mo po kaming kahabagan at pagpalain lahat. Sa pangalan ni Jesus,
Lord God, pagpalaan mo rin po lahat ng pastors na nakikinig, mga ngaral na sumusubaybay sa mensahe mo, Panginoon, idinadalaan ko po na sila rin po ay bigyan mo ng kumpletong kaunawaan sa mensahe ito. In Jesus' name, Amen. Amen. Thank you, Lord God. Salamat po. Magandang gabi sa inyo lahat. Thank you, Lord. Hallelujah, Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Bait ng Lord, no? Opo, Pastor. 1 oras at kalahati, Pastor.